Jules, okay ka na dyan? Darkness fades when you are near. Your light breaks through our Okay deepest ka na dyan, fear. bro? Dinig mo ako? You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. Bro, dinig mo ako? Hello? We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades Okay, mga away. kapatid, so We worship you both night and day. Chains are broken in your name. okay, so we are live in 543 dito sa akin. Okay, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between MCGI mga kapatid o ang dating daan versus Catholic mga kapatid. Ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na hindi ipinanganak ni Maria si Kristo. Again mga kapatid, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na Po hindi. yan. Bro, Doras yan, di po yan. hindi yan. Tapos na yan. Tapos na yan. Ano pala? Ano pala yung topic? Ang kinat ko sa iyo, patutunayan ko ng Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay ang tinatawag ngayon na Iglesia Katolika ayon sa mga referensya. Oh, teka ha. Change ko muna Kinat ko pala. yun sa ano bro? Kinat ko siya doon sa ano, doon sa account mo gamit yung JD Alabado ko. Ito pala. Sorry. Mm. Nakita ko na. Ayan. So mga kapatid, again, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na ang Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay ang tinawag na Iglesia Katolika ayon sa mga referensya. So affirmative natin dito si Brother Jando, tapos negative natin si Brother Jules ng MCGI mga kapatid. Ayan. Change ko lang yung ating... Okay mga kapatid, so yung ating setup ng debate, syempre yung 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, so standard rules ito ng platform ko. So yung ating 20 seconds na pagsagot sa lahat ng tanong. Meron tayong rule number 2, yung ating close-ended question or categorical. Kailangan mamili muna bago tayo mag-explain ha. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi nyo masagot ng direkta ang tanong or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, pwede kayong gumamit ng 10 seconds. Tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, yung kung ano ang tanong, yun ang sasagutin. So kung ang tanong ay sino, naghahanap yan ng pangalan. At iba pa na mga tanong mga kapatid. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi ng tinatanong na hindi ko pa nilatag yan, moderator, i-automatic next question ko yan. Pero sa rebuttal, pwede nang itanong doon ang lahat. So rule number 6 natin, 2 warning galing sa akin, may disiplina yan, so minus 1 minute sa time niya. Bihira naman akong magbigay ng warning, no. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, kasama doon yung pagmumura na alam natin mga kapatid, kahit pa pinapayagan ito ng church ninyo or yung community ninyo. So sa akin, hindi ko pinapahintulutan yan. At pero meron akong pinapayagan mga salita gaya ng kulto, demonyo, sinungaling, so mga ganyan. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ako papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, pwede kayong magtanong ng mga sensitive question, kasama doon yung mga personal question. Ngunit meron din karapatang itanggi ang question mga kapatid dahil dun sa nature ng tanong. Rule number 11, disconnection time limit. So 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator, mayroon akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13,
Bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o opinion ng ating mga debater. At ang inyong mga opinion or sagot ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. At naka-live tayo ngayon sa Facebook, dyan sa YouTube channel. Napakaraming streamer ngayon. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, masangayon ako, moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Mr. Moderator, sumasang-ayon. Okay, so yun yung ating kumpirmasyon mga kapatid. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Hello, good evening sa lahat naman din nakakilala sa akin. Ako si Jando Alabado, former debater and evangelist ng Seventh-day Adventist at ngayon ay nandito po sa Punto por Punto. Okay, so that is Brother Jando, yung ating affirmative. Dako naman tayo sa tututol. Pakilala ka kapatid. Okay, no? Mapagpalang gabi, kapayapaan po ang sumatin. At ako nga pala si Jules Lokban ng MCGI bilang tatayo, bilang negatibo sa paksang patutunayan ni Jando na ang Iglesia ng Diyos ay Iglesia Katolika sa ating kapanahonan. Tutol tayo dyan. Maraming salamat. Yan din yung ating negative mga kapatid. So, umpisa na natin ang ating debate. Sa mga nasa live mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon kung saan man kayo nanonood ngayon. At kung sa Facebook mga kapatid, meron tayong key dyan ha para matag ang inyong mga friends. Pwede kayong mag-comment ng @highlights or @followers mga kapatid dahil automatic na yan na magtatag ang inyong mga friends at kakilala mga kapatid para mas madami pang makapanood at matuto sa debate ngayon. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay ang tinawag na Iglesia Katolika ayon sa mga referensya mga kapatid. Your time start now. Okay, maraming salamat po mga kaibigan. So ako magtitindig ngayon sa tema na patutunayan ko na ang Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay ang tinatawag ngayon na Iglesia Katolika ayon sa mga referensya. Okay? Uunahin ko muna itong sa Biblia muna tayo. Gagamitin ko po is yung salin po ni Richard Baxter kung saan sinabi niya dito sa John 10:16. Ang sabi niya rito ay ganito ang pagkakabanggit. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church, under me their only universal head and shepherd. Sa madaling salita, itong sinasabi dito na kawan, kawan, yung palang Catholic Church. Yan. Sabi dito, and besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church, under me their only head and shepherd. Yan. So, may nabasa na ako sa Biblia. Ngayon, dito naman ako ngayon sa referensya. Ang sabi sa referensya ay ganito. Dito tayo sa Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Anong pagkakabanggit dito? The two definitions given above are equally valid. In its widest sense, the Catholic Church is the body of believers baptized into the Church of God. Yan. So, ayon sa Nature Encyclopedia, Katoliko ang tawag sa mga mananampalataya na nabautismuhan sa loob ng Iglesia ng Diyos. Kaya,
Sa dalawang ebidensyang yun, napapatunayan ko na ang Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay ang tinatawag ngayon na Iglesia Katolika. Okay, moderator, web ko na. So official nang wini-wave ng ating affirmative ang kanyang oras mga kapatid at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jules ng MCGI or Ang Dating Daan, your time start now, bro. Okay. Napakaiksi ng ano mo. Pero ganun pa man, yan lang ang latag mo. Nagtatanong tayo dyan. Inamit mo yung John 10 ng 16, ano? Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, inutos ba ni Kristo na yung iglesia ng Diyos sa Biblia ay Iglesia Katolika ngayon sa ating panahon? Lumabas ba ito sa bibig ni Kristo? Pwede mo ba akong bigyan ng talata? Objection, moderator. Ano yan? Wala akong nilatag na binanggit yan sa bibig ni Kristo. Ang ginawa ko lang, binasa ko yung talata. Kaya wag siyang magtanong sa hindi ko nilatag. Okay, Next question. automatic next question yan. Hindi pa daw niya nilatag yan. Hindi pa niya nilatag. Okay. Next question tayo. Diyan ba sa reference na ginamit mo? Ang tanong ko sa iyo, nagtitiwala ka ba sa tao na gumawa ng reference? Yes or no? Hindi ako nagtitiwala sa tao pero naniniwala ako sa inirecord niya. Iba ang nagtitiwala sa naniniwala. Hindi ako nagtitiwala, naniniwala lang ako sa record niya kasi historically proven yan. Next question. Next question. Okay. Follow-up question. Hindi mo na ba babaguhin ang sagot mo na hindi ka nagtitiwala dyan sa ginamit mong reference? Yes or no? Yes, hindi ko babaguhin kasi ang pagtitiwala para sa iyo is ang pagtitiwala sa tao ay hindi maganda. Kaya naniniwala lamang ako sa kanyang sinasabi sapagkat historically proven ang kanyang nilagay sa referensya. Next question. Okay, next question tayo. Ngayon, sa Biblia ba, pinapahintulutan ba ang magtiwala sa tao batay sa Jeremias 17 ng 5? Objection, Yes or no? objection, moderator. Okay, objection, proceed. Wala akong nilatag na Jeremias. Next question. Okay, automatic Okay, next next question yan. tayo. Hindi daw niya nilatag. Ang next question ko, pinapatunayan mo ba ngayong gabi sa amin na ang tinitindigan mo ay true church? Yes, ang tinitindigan ko ngayon ay true church sapagkat yung fold na sinasabi sa John 10:16 is referring yun sa true church. Next question. Next question. Okay. Ang sagot mo ay tinitindigan mo na ang paksa mo ay pumapatungkol sa true church ayon sa iyo. Ngayon, tanong ko sa iyo, sa true church ba, inutos ba ni Kristo na lumabas sa bibig niya na inutos na kumain kayo ng dugo? Yes or no? Objection, moderator. Objection, proceed. Wala akong nilatag sa tinatanong niya about sa dugo. Next question. Okay, again, automatic next question yan pag binanggit niya. Na hindi Oh, niya- next question, ano? Wala siya, no? Ngayon, next question tayo. Yamang dalawang ano lang yung nilatag mo, no? Ngayon, tatanungin kita ulit. Sabi mo, yung pagpapaliwanag mo ay true church. Okay? Ngayon, tanong ko sa'yo, yan ba sa loob ng sambahan ninyo o simbahan? Inutos ba ni Kristo na gumawa kayo ng revolto? Lumabas ba ito sa bibig ni Kristo? Sapagkat true church ang tinitindigan mo? Yes or no? Objection, moderator. Wala akong binanggit na rebulto sa stand ko. Next question. Okay, so again. Okay, next question tayo. Wala na. Okay, ngayon, tanong ko sa'yo. Objection, moderator. Sabi mo kanina, Objection, moderator. Objection mo na, proceed. Sana kung hindi makaganti, huwag mag-side comment. Tanong lang, direct question. Okay, so direct question daw as possible, Bro Jules. Okay, salamat Mr. Moderator. Ngayon, sabi mo, true church ang tinitindigan mo. Okay? O, tanong ko sa iyo kung true church yan.
na nasa Biblia yung kinaaniban mo. Inutos ba ni Kristo na manalangin kayo ng paulit-ulit batay sa true church? Yes or no? Objection, moderator. Wala akong nilatag na ganyan. Next question. Again, next question. Wala Okay. daw siyang nilatag na ganyan. Next question tayo. Walang nilatag. Okay. John 10:16 lang ang nilatag mo. O tanong ko sa'yo, dyan sa talata na yan, inutos ba ni Kristo dyan sa talata na mababasa na yung iglesia ng Diyos ay iglesia katolika sa ating kapanahunan, litra por litra? Objection, moderator. Wala akong nilatag na ganyan. Next question. Next question. Wala daw nilatag na ganyan. Okay, wala daw. Ano? O, tanong ulit tayo. Dahil wala pang sagot. Objection, moderator. Itong reference ulit. Okay. Objection, ah, moderator. ginamit mo. Objection mo na, objection. Paki-warning nga itong tigilan nyo yung kanyang mga side comment. Okay. Naaalibad-baran ako sa mga side comment niya, moderator eh. Okay, so, Magtanong lang siya. okay, ganito bro Jules. Magtanong ka daw as much as possible. Ah. Direct bro. Pero pwede kang bro ha, pwede kang mag-premise kasi hindi ko pa na dinig yung buong tanong mo. So, proceed lang bro, pero dapat ang premise doon sa tanong mo ha, connect. Okay, proceed tayo. Okay, salamat Mr. Moderator. Ngayon, magpe-premise ako. Ang sabi mo kanina, ang pinapatunayan mo ngayong gabi ay true church about sa iglesia ayon sa Biblia, ang Katoliko sa kapanahunan natin ang binabanggit noon. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, doon ba sa loob ng true church na pinapangaral mo, may nabanggit ba si Kristo verbatim na nagturo ng rosaryo? Yes or no? Objection, moderator. Wala akong binanggit na Wala na rosaryo. naman. Okay, proceed. Objection, moderator. Objection, proceed. Ang topic natin, moderator. Ano yung object? Ang ating topic, Wait lang, bro, moderator. Ang ating moderator, iglesia. Sige. Iglesia. Mm. Hindi natin topic yung mga ginagamit ng Iglesia Katolika. Hindi natin topic kung sino ang namumuno. Hindi natin topic kung gumagamit ba ng rosaryo, ribulto, kumakain ba ng dinuguan. Hindi natin topic yan. Ang topic natin, moderator, nasa rules natin na huwag lumagpas sa topic. Ang topic natin, iglesia. Dahil iglesia, Okay. ang topic is umiikot sa founder at sa itinatag. So, hindi ako tatanggap ng mga katanungan na hindi batay sa aking stand. Okay, so counter objection, proceed. Meron. Ang counter ko, Mr. Moderator, tinanggap niya kanina nung tinanong ko yung pahayag ba niya na iglesia ng Diyos sa Biblia na tinatawag Katoliko sa ating kapanahunan. Ngayon, nagtatanong ako kung true church yan. Sabi niya, oo. Ngayon, nagtatanong ako doon sa kabuuan ng kanyang nilalatag. Okay. Kung yung bang dinuguan o dugo ay inutos ba ni Kristo na kumain dahil dyan na true church na nilalatag niya, nandoon Okay. yung aral nyo, yung doktrina ng Katoliko. O yun. Okay, so ganito mga kapatid, judgment natin ha. So, ang ginagawa ng negative dito, nagtatanong siya in relation daw sa mga ginagawa ng Katoliko na kung true church daw ang Katoliko, dapat meron ba daw ganito. So, ginagamit niya na argument to, Brother Jando. Tinatanggap ko naman to. Kahit para sa'yo it follows or not. However, sabi mo nga kanina, wala ka pang nilatag na mga ganyan. Automatic next question yan. Again, Brother Jules, proceed ka ulit sa yung question. Okay, next question tayo. Yamang dalawa lang ang binanggit 30 niya, reference lang at saka John 10:16. Tinanong na natin diyan, wala. Hindi na tayo paulit-ulit ng tanong kasi wala naman siyang mababasa Objection, diyan. moderator. Tanong ko sa iyo ulit. Objection ulit. Objection. Wait lang. Objection, affirmative. Pwede ba pakiusap, moderator, na anuhin mo siya sa kanya mga side comment? Okay, so Ulitin ko na alibadbaran ako sa mga side comments Counter kasi po, counter. pag ako, moderator, wait lang. pag ako kasi ang nagtanong, kung napapansin mo sa lahat ng debate ko, pag ako nagtatanong, hindi ako sa side comment. Kaya Okay, please okay. lang, wag siyang mag-side comment. Di ko ginagawa sa kapwa ko, wag niyang gawin sa akin. Okay, so ganito muna. Gusto ko lang i-confirm kay Brother Jando ano yung side comment na ginamit niya. Yun na nga, nagsa-side comment siya bago magtanong. Dapat sana, moderator, during cross-examination, it should be direct question. Okay. Counter objection kung Counter meron ako. ba? Proceed.
May counter ako, Brother Rasa. Wala akong side comment. Yan ay premise yan. Dahil dalawa lang ang binanggit niya. Reference sa John 10:16 lang. At napaka-eksi ng kanyang Okay. presentation. O ngayon, paano lalawak yung tanong ko kay napaka-eksi ng presentation? Kaya tinatanong ko siya ng kabuuan doon sa True Church na ginagampanan niya. Okay. So ganito muna, Brother Jules. Paulit mo na yung tanong, bro. Tapos pupunta ako sa judgment kung talagang nagsa-side comment ka. Proceed, bro. Naka-timestamp Okay, to. tanong ko sa iyo. O yamang dalawa lang ang ginamit mo, reference sa John 10:16. Ngayon tanong ko sa iyo. Uulitin ko yung tanong. Mayroon bang nabanggit si Kristo? Kasi kanina sabi mo wala. Ngayon uulitin ko sa iyo. Mayroon bang nabanggit si Kristo na yung iglesia sa Biblia ay iglesia katolika sa ating kapanahunan? Ayon mismo sa bibig niya, mayroon ba o wala? Okay, Objection, tinatanggap ko yan. moderator. Ganito, judgment ko muna. Tinatanggap ko yung buong tanong na yan. However, Brother Jando, pwede kang gumamit ng 10 seconds dito. Isang objection lang every question, ha? So, Bro Jando, anong gagawin mo? Mag-objection ako mo to, moderator. Wala akong binanggit na ganyan. Wala akong binanggit na ang tema tinitindigan ko lumabas mismo sa bibig ni Kristo. Wala akong Okay. tinindig na ganyan. Actually, ang stand ko kasi, binasa ko lang ang John 10:16 at ang referensya. Kaya huwag Okay, siya magtanong sa akin sa hindi ko tinindig kasi strawman fallacy yan, moderator. Okay, so Yan ang again, reason. okay, so ang ano dito yung sa hindi pa daw niya nilatag yan. Bro Jules, next question ulit. Okay, next question tayo, Mr. Moderator. Ngayon, kung hindi lumabas sa bibig niya ang Time. 7 minutes. inipresenta Time, mo, time. Okay, so Time. dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So dako tayo sa ating negative presentation mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Kay Elder Sake, sabi niya hello, objection. Shoutout din kay Gomer Lihanaw. Out of topic palagi yan si Lukban. Dapat nakafocus siya sa topic. Suzay Olakas, champion na naman si Jando dito. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Shoutout sa MCGI. Good luck sa kalaban mo. Magaling na debater na si Brad Jando Alabado. Shoutout din mga kapatid sa lahat kung saan man kayo nanonood ngayon. So mga kapatid, ako tayo sa ating negative first presentation. Brother Jules ng MCGI, your time start now. Okay, maraming salamat po sa mga nanonood sa live ngayon at saan man tayo ng daigdig naroroon at sa mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon mga kapatid, namamangha ako, naguguluhan kay Jando dahil nagpapatunay di umano siya na ang Iglesia Katolika o ang Iglesia ng Diyos sa Biblia ay Iglesia Katolika sa ating kapanahunan. Pero wala siyang matibay na referensya na sinabi ito ni Kristo. Paano ka titindig ng True Church, kaibigan, kung wala kang matibay na salita ng Diyos sa Biblia? O sino ang nagsalita sa pinapahayag mo? Tao ba? Sino? Alam mo ba dyan sa ating kapanahunan? Pakinggan mo dyan at matututo ka rito. Mateo 17:5, kung sino ang pakikinggan. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Sino ho ang pakikinggan sa ating panahon? Si Kristo. Kaya tinatanong kita kung sinabi ba ni Kristo ang pagpapahayag mo na yung iglesia sa Biblia ay Iglesia Katolika Romana sa ating kapanahunan. Ang sagot mo, objection, Mr. Moderator. Hindi ko nilatag. Wala na, nagiba ng una mong stand. Wala kang napatunayan dahil ang salitang ginamit mo ay sariling iyo. Alam mo ba pag sariling iyo ang ginagamit, sariling pakahulugan? Sabi ng John 8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo. Dahil yung amang dyablo, nagsasalita yon, Bro Jando,
ng kasinungalingan sa ganang kanyang sarili. O ngayon, pumunta siya sa reference, mga kaibigan. Tinanong natin kung yung reference ba, yung ba ay sumasang-ayon ng Biblia sa Jeremias 17 ng 5? Ang sagot ni John Doe, objection, Mr. Moderator. Di ba? Hindi kasi biblical ang mga pahayag ni John Doe, kaya natatakot. O, ayan, nakita natin mga kaibigan. Tinanong natin, yung true church sa loob kabuuan ng true church ng Iglesia Katolika, nagpapatunay na true church. Sinabi ba ni Kristo na kumain kayo ng dugo? Oh, sinabi ba ni Kristo? Sagutin mo yan. Manalangin kayo ng paulit-ulit na panalangin. Wala pong banggit ang Kristo na manalangin kayo ng paulit-ulit. Wala pong ganon, mga kaibigan. Okay? Ito ang sabi ni Kristo sa Mateo 6:17. At sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang tawag sa paulit-ulit na panalangin, walang kabuluhan. Ayan ang ginagawa sa grupo na pinapatunayan ni John Doe. Labag sa Biblia ang pagpapatunay mong true church ka. Ha? Labag na labag po. Lumalabas kapalaluan ang turo na sinasampalatayanan mo, John Doe. Sabi ng unang Korinto 4:6, pakinggan mo dyan do. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, inaanyo kong halimbawa sa aking sarili at kaya pulos. Dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Alam nyo mga kaibigan, sabi ng Biblia, huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Si John Doe humigit sa nasusulat. Ang tawag sa kanya, kapalaluan. No? Sabi ng Biblia, kapalaluan ang ginagawa ni John Doe. Mantakin mo, yung Iglesia de Umano, sa Biblia, yung Iglesia ng Diyos, ay Iglesia Katolika sa ating panahon. Alam mo ba dyan do, ang Iglesia ng Diyos sa Biblia? Na pinamumunuan ang ulo si Kristo. Colosas 1:18. Wala pong turo na manalangin ng paulit-ulit. Walang toro na rosaryo. Walang toro na kumain ka ng dugo. Walang turo dyan do, si Kristo na sumamba ka, gumawa ka ng mga ribulto. O paano mo sa amin mapatutunayan na yung inilalahad mo ay true church? Bagamat hindi ka makasagot, wala kang alam kundi mag-objection, Mr. Moderator. Wala akong nilatag na ganyan. Di ba mga kapatid? Antakin mo nagpapatunay itong taong ito. John 10:16 lang, tsaka reference lang niya. Tapos sasabihin mo true church ka na. Tapos sasabihin mo yung iglesia sa Biblia ay Iglesia Katolika sa ating kapanahunan. Magkaiba yan dyan do. Yung Iglesia Katolika, gumagawa yan ng mga ribulto. Kumakain ng dugo. Mantakin mo, ikakapit mo sa dalisay na aral. Yung maruming aral. Ikakapit mo dyan do. Kaya sabi ng mga apostol, mga gawa 15:29, basa tayo. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti. O ayan, sasabihin mo yung iglesia ng Diyos sa Biblia ay Iglesia Katolika sa ating panahon. Ang iglesia ng Diyos nagbabawal na kumain ka ng dugo, John Doe. Maling-mali ang aral ni John Doe.
Ang iglesia na tunay at dalisay na aral sa Biblia ay bawal manalangin ng paulit-ulit na panalangin. Ay yung Katoliko, di man naman sasabihin mali ako. Ay yung mga lulo ko, paulit-ulit ang panalangin. O yung patay, ipapanalangin pa. Patay na yun, si Maria, hihingi pa kayo dyan ng basbas, patay na. Sabi ng Lucas, 9:60, sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo ang mga patay ay maglibing sa kanilang mga patay. Ecclesiastes 9:5, basahin po natin. Ang totoo, alam ng buhay na tao. Ang totoo, alam ng buhay na tao na mamamatay siya. Pero, ang patay ay walang nalalaman. Yung patay pala, wala nang nalalaman. Kapatid na Jando, bakit ka hihingi kay Maria ng panalangin? Patay na nga yun, wala nang nalalaman. Tingnan nyo, mga kaibigan. Alam mo ang ginagawa mo, nasa Kawikaan yan. Jando, Kawikaan 12:15 ng 17, basahin po natin. Ito yung kay Jando. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. Ayan. Sabi ng Biblia, akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. Tama na pala sa'yo yung dalawang words mo na yon, yung dalawang mong pinahayag, John 10:16, tsaka reference lang. Tama na sa'yo. Sabi ng Kawikaan, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. Akala lang ng mangmang yun. Ngayon, pagtindig mo, rebat mo lahat yon. Tayo. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. At dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng ating affirmative. Bro Jando ng Catholic, your time start now. Okay. Ginamit mo ang Mateo 17:5. Mababasa ba dyan verbatim na hindi ang Iglesia Katolika ngayon ang Iglesia ng Diyos noon? Mababasa dyan o hindi? Paki-clarify ng mahina kasi ang kay Jantong dating ng boses niya. Paki-clarify, Mr. Moderator. Paulit. Ulitin ko ha. Ginamit mo ang Mateo 17:5. Mababasa ba dyan verbatim na ang Iglesia Katolika ngayon hindi yan ang Iglesia ng Diyos noon? Mababasa ba daw? Hindi. Kasi, alam mo kung bakit? Yung iglesia ng Diyos noon, hindi yan sumasamba sa mga hindi nagpapagawa ng rebulto at hindi nananalangin ng paulit-ulit. Iba yun sa Iglesia Katolika ngayon. Next question. Ginamit mo ang Juan 8:44. Mababasa ba dyan natin verbatim na ang Iglesia Katolika ay hindi Iglesia ng Diyos? Mababasa ba daw? Yes. Kasi, yung iglesia ng Diyos sa Biblia, hindi yun nananalangin sa patay. Kaya, hindi yung Katoliko. Next question. Saang bahagi ng 1:8:44 binanggit ang salitang Katoliko? Clarification muna. Time stop. Clarification. Proceed. Pero depende yan kay Jando kung i-clarify niya. Bro Jules, ano yan? Bro Jules? Ano yung sitas na ginagamit mo? Titingnan ko. Okay. Mateo? Size ng 7? Okay. So Bro Jando, ika-clarify mo ba or doon ka pa din sa tanong mo? Okay. Clarify ko ha. Sinabi niya kasi kanina, ang rule niya ngayon is negative sa aking tema. Negative sa aking tema. Ginamit niya 1:8:44. So ang tanong ko sa kanya, mababasa ba sa 1:8:44 ang salitang hindi ang Katoliko ang Iglesia ng Diyos? Sabi niya mababasa daw. So ang tanong ko sa kanya ngayon, saang bahagi ng 1:8:44 binanggit ang salitang Katoliko? Saan daw? Yun, Bro Jules. Proceed ka sa tanong. Diyan ba niya nahanap? Diyan ba niya sa talata na yung hinahanap yung Katoliko? Yes, bro. Wala. Wala. Kasi pinahayag lang yung sa Espiritu.
Next question. Okay, next question. Mababasa ba natin sa Biblia na bawal ipakain ng dinuguan? Mababasa ba? Bawal na bawal nga eh. Sabi sa gawa, pinagbabawal yon. Next question. Next question. Anong taon na imbento ang dinuguan? Anong taon? Ano? Anong taon? Anong taon na imbento ang dinuguan? Hindi ko pinapatunayan, Mr. Moderator, objection ako. Hindi ko Objection. pinapatunayan rito kung ilang taon yung dinuguan. Ang pinapatunayan ko, bawal kumain ng dugo. Okay. Next question. Wait. Counter objection, meron ba or magre-replace ng tanong? Counter objection, moderator. Proceed. Kasi binanggit niya kasi yung dugo. Gayong ang Katoliko, di naman kumakain ng dugo, kundi dinuguan. Kaya tinatanong ko sa kanya, kailan na-imbento ang dinuguan? Okay. So ganito mga kapatid, in reference doon sa binabanggit mo daw Bro Jules na dinuguan, natanong ni Brother Jando dito kung kailan. Ngayon, tinatanggap. Sasagutin ko na lang. Okay. sasagutin ko. So Bro Jules, proceed ka sa sagot mo. Kailan daw Okay. na-imbento? Ang sagot ko, nasa gawa 15:29, noon pa lang, ang diwa doon, kumakain na ng dugo yung mga tao doon. Dugo, dinuguan. Kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. May nag-ahain doon sa Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti. Next question. Next question. So, tinatanggap mo na sa panahong yan, wala pang dinuguan. Mayroon na nga eh, Meron binasa na natin sa talata, inihahain nga nila eh, sa Diyos-Diyosan, sa dugo at sa mga binigti. Pinag-iilag yung mga tunay na Kristiyano. Next question. Next question. Ginamit mo naman yung unang Korinto 4:6. Alam mo ba na tanak ang tinutukoy dyan o hindi mo alam? Alam mo ba daw? Clarification muna, mahina boses mo. Paulit ng tanong. Liting ko ang tanong. Ginamit mo yung unang Korinto 4:6. Alam mo ba na tanak ang tinutukoy dyan o hindi mo alam? Alam mo ba daw? Overall to, overall. Objection, moderator. Objection, proceed. Categorical yung tanong ko. Hindi yun fallacy of dilemma. So, pakisagot yung tanong ko na alam ba niya na tanak ang tinutukoy sa unang Korinto 4:6 o hindi niya alam? Okay, ang pagpipilian dito, alam o hindi alam. Bro Jules, mamimili ka ba? Or counter objection naman? Okay. 10 seconds ako dahil Proceed. wala akong binanggit dito na tanak. Wala akong binanggit dito na tanak, kaya 10 seconds ako. Out of topic siya rito. Next Binasa question. ko nga yan, wala akong Next nabanggit question, na 10 tanak. seconds. Yung words na tanak. Okay. Dito sa unang Korinto 4:6, Now in what I have said here, brothers, I have used myself in apostolic examples to teach you not to go beyond what the Tanakh says. Sangayon ka ba dito sa unang Korinto 4:6 na Tanakh ang tinutukoy dyan? Yes or no? O, dyan sa English. Pero yung binasa kong Tagalog, wala ritong Okay. terminong tanak. Kasi yung Tagalog nga eh. Okay. O, next question. Sa nauunawaan mo, ano yung salitang Tanakh? Ano daw? Tanak. O, 10 seconds ako. Proceed. 10 seconds. Wala akong binabanggit. Di ko pinapatunayan kung ano ang meaning ng tanak. Ang pinapatunayan ko rito, yung paggibasa yun, na yung iglesia, Katolika sa ating Next kapanahunan, question, 10 ay seconds. hindi yun ang iglesia ng Next Diyos. question. Ibig sabihin ba hindi mo alam na ang Tanakh pala ay Old Testament lang? At tulad nga ng sinasabi ko, hindi ko yung pinapatunayan na tanak. O, next question. Next Okay. question. Last one. Anong lingwahe isinulat ang unang Korinto? Bro, anong lingwahe, bro? Anong language daw? Clarification muna. Ang hina kasi dyan doon ang busis mo eh. Lakas-lakasan mo naman. Paulit na lang pero malakas dito Bro Jules sa akin ha. Paulit na lang Brother Jando daw. Anong lingwahe ang ginamit pagsulat ng unang Korinto? Anong language daw yung unang Korinto? Okay. Greek yun. Greek. Sinulat ng ang bagong tipan sa Greek. Koine ni Greek. Next question. Next question. Anong ginamit sa Greek about sa nasusulat? Ano daw? Objection, Mr. Moderator. Hindi ko na rito pinapatunayan yung mga terminology. No, hindi ko pinapatunayan dito. Ang aking paggigiba, yung Iglesia Katolika. Doon po ang topic. Okay. Nawawala na po si Jando, Mr. Moderator. Next question.
Counter objection mo na? Meron ba? Or magre-replace ng tanong? Counter objection, moderator. Proceed. Kasi binanggit niya yung unang Terminology. binanggit niya yung Wait lang, bro Jules. Sige, proceed lang. Bro Jan. binanggit niya kasi yung unang Korinto 4:6 Okay. na huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Tatanong ko lang kung alam ba niya na yun ay tanak o hindi ba niya alam. Sabi niya, di niya alam. So ang follow-up question ko sa kanya, alam mo ba na ang tanak ibig sabihin Old Testament? Yes or no? So, follow-up question to Okay. sa mga naunang tanong, Bro Jules. Pwede ka mag 10 seconds, bro, or mag yes or no ka? Okay, mag 10 seconds kasi out of topic na siya. Dahil ang kanyang pinapatunayan yung Iglesia ng Diyos ay Katoliko ngayon sa ating panahon. Yun naman ang ginigiba ko na yung Katoliko mali dahil Next question, 10 gumagawa ng Next question. ritual. Next question. Kumakain ng dugo. Next question. Oh, next question. Sa lahat ng mga talatang ginamit mo rito, aling talata ang ginamit mo na may binanggit na Katoliko? Paki-clarification mo na kasi may na talagang dating ng boses mo. Bro, Jendo, Ano yun? mahina. Mr. Moderator yung sinabi niya? Uulitin ko. Paulit na lang. Ulitin ko, moderator, ha? Sa lahat ng kasi negative ka sa tema ko eh. Negative ka. Ah, So, ang tanong ko, sa lahat talatang ginamit mo, may binanggit ba dyan na Katoliko o wala? Meron ba daw ang binanggit na Katoliko? walang nabanggit Wala. dito na Katoliko Okay, dahil wave ko na. hindi yung ipinangaral ng mga apostol. Time. 7 minutes time. Sasabihin mo Okay. Katoliko. Time na. 7 minutes time. Wave ko na. Diyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So dako tayo sa ating rebuttal stage, pero shoutout muna kay Idol ko Unity. Cotton buds ka muna, Jules. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Parang curious me sa dugo. Iba yung kumakain ng dugo sa hinandog sa Diyos-Diyosan. Shoutout din kay Sunny Boy Mandong Buhat 1520. Mabasa, hindi pinapakain ang dugo. Shoutout din kay Iyo Gruel, mang talaga itong si Jules. Shoutout din kay Ariel Gutierrez, Best Comedy Debate. Sandy Mandog, basta mga CFD ug RCC, mga supak sa Bible, nagsalig sila sa reference nga sinulat ng mga pare. Shoutout din kay Ian Montejo, thank you bro Rasha, God bless you more. Shoutout sa inyong lahat dyan. So mga kapatid, dako tayo sa rebuttal. At Brother Jando, your time start now. Okay, salamat sa moderator, no? So, nai-enjoy ako sa mga katanungan niya kasi based sa observation ko sa kanya, pag siya nagtanong, lahat yan strawman fallacy. Pag strawman fallacy, ibig sabihin ng strawman fallacy, hindi mo sinalaysay pero tabingi sa presentation mo. Halimbawa, sinabi ko kanina sa John 10:16 na yung kawan doon, ang tawag sa salin ni Richard Baxter, Iglesia Katolika. So nabasa ko ngayon. Wala akong binanggit na si Kristo nag-utos na ang iglesia tatawagin Iglesia Katolika. Wala akong binanggit na ganun. Ang binanggit ko sa John 10:16 sinabi doon na ang kawan kung saan kailangan papasukin ng mga tupa ni Kristo na wala sa kanyang kawan, yun ang Iglesia Katolika. Binasa ko yun pero sad to say, hindi siya nagtanong doon. Bagkus kung saan-saan siya lumiliko. Ang tawag sa ganyang estilo, strawman fallacy. Tapos, yung kanyang banat sa akin, ni isa doon, walang kumukontra sa stand ko. Ngayon, dito na tayo ngayon sa rebuttal portion. Buhat sa pasimula nang si Kristo ay nag-edad ng 30 anyos, nagtayo siya ng iglesia. Ayon sa Mateo 16:18, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang sabi diyan, itatayo ko. Okay? So si Kristo ang magtatayo ng kanyang iglesia. Bro, pa-mute mo na bro Jules. At ang iglesyang ito, ayon sa Biblia, tinatawag itong iglesia ng Diyos. Sabi niya, kailangan daw lumabas sa bibig ni Kristo. Wala man akong, nung nakaraang mga talakayan namin, hindi ko naman kailangan tinatanong sa MCGI kung lumabas ba sa bibig ni Kristo ang Members Church of God International.
Kasi sabi kasi sa Mateo 7:12, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Yung ganung uri ng yung ganung uri ng tanong, ang tawag doon, fallacy of silence, no? Sa Mateo 16:18, sinabi ni Kristo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So si Kristo ay magtatayo ng iglesia. At yung iglesyang tinayo ni Kristo, yun ay true church. Wala naman tutusin ano yun ay true church eh. Ngayon, ang iglesyang yan ay kailangan aniban. Kaya nga sa John 10:16 sinabi niya, mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Yung kulungang yun ay hindi literal na kulungan, kundi yun ay symbolical na tumutukoy sa kanyang iglesia. At yung kulungan na yun, sa salin ni Richard Baxter, ang tawag doon, Iglesia Katolika. Oh. So, nasa Bible na basa. Ha? Ngayon, sapagkat sa mamamagitan ng iglesyang yon, ililigtas tayo ni Kristo. Kaya nga sinabi sa Efeso 5:23, si Kristo ang ulo ng kanyang iglesia at siya naman ang tagapagligtas nito. Kaya kailangan natin pumasok sa tunay na iglesia at hindi sa iglesyang nagsimula lang noong 1980s. Ha? Hindi sa iglesyang mas nauna pa yung tinatag ni Manalo sa nagkiklaim ngayon na tunay. Mali. Ang iglesyang tunay, itinatag siya noong mga first century. Ngayon, ang Iglesia Katolika naman kailan nagsimula? Kahit basahin mo yan sa pasugo ni Manalo, ang sabi doon, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, can be traced back to the first century. So nagsimula talaga first century, ang Iglesia Katolika. Ngayon, sabi naman sa unang 1, 2, 18, 19, pag ito nilayasan mo, ang tawag sa iyo Antikristo. Ngayon, ang iglesyang iyan na nagsimula sa Jerusalem, nakarating sa ibang bansa. Sabi kasi sa Mateo 21:43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So alin yung bansang yon? Gawa 23:11. Ang sabi doon, sinabi ng Panginoon kay Pablo, lakasan mo ang iyong loob kung paano kang nagpapatunay sa akin dito sa Jerusalem, kailangang gawin mo rin yan doon sa Roma. So ang iglesyang tinatag ni Kristo sa Jerusalem, tinayo ni Kristo sa Jerusalem, napadpad sa Roma. Ngayon, kung siya napadpad sa Roma noong unang siglo pa lang, sinong iglesia ng Diyos ang nasa Roma noong first century? Na ngayon, anong tawag sa kanila ngayon? Iglesia Katolika, syempre. Oh, hindi naman issue dito kung ano yung mga practices, kung ano yung kinakain. Hindi yun ang issue. Ang issue dito, yung iglesyang nakarating sa Roma, hindi ba yun ang galing sa Jerusalem? Yun ang galing sa Jerusalem. Gawa 23:11. Kung nagpapatotoo ka sa akin dito sa Jerusalem, kailangan gawin mo rin yan doon sa Roma. Ngayon, pagdating sa Roma, ano nangyari? Sabi doon ni Apostol Pablo sa Roma 1:7-8, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos, tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapal kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya. Sinong kausap? Yung mga nasa Roma. Ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Ang tanong ngayon, ano ba ang pananampalataya ng Iglesia ng Diyos sa Roma na ngayon balitang-balita sa buong daigdig kung hindi yan ang Iglesia Katolika? Siyempre, yun ang Iglesia Katolika. Ngayon, kung atin namang pakinggan naman yung galing sa Roma, Roma 15:23-24,
nakarating naman yan sa Espanya. Ngayon, mula sa Espanya kasi nasa Pilipinas tayo, natural, hindi yan makakarating dito kung walang magdadala. Sabi nga dito ni Eli Soriano, ganito, The original church that was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and their news and their preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. ayun, sang-ayon ako na sa sinabi doon ni Eli Soriano na ang iglesia, ang kanilang pagtuturo nakarating sa Pilipinas. Pero tutol ako sa karugtong na it reached the Philippines, our country, by the Bible. Kasi di naman lumipad ang Bible from Spain to Philippines. Never naman nangyari yon. O from Jerusalem to Philippines. Never naman nangyari yon. Siyempre may magdadala nun. O ano nangyari? Nakarating sa Pilipinas ang Iglesia ng Diyos noong 1521. Bakit? Sa taong 1521, wala pang protestante niyan. Wala pang MCGI, wala pang INC, wala pa yung Lutheran Church. Wala pa. Ngayon, yung iglesia nakarating sa Pilipinas, ang tawag naman doon, Iglesia Katolika na. O, basahin naman natin. Ito namang sinasabi sa Philippine History by Gregorio Zaide. Ito. Narito bagakabanggit. Ito lang ha. Ito ha. At sabi naman dito ganito. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ano bang tawag doon sa iglesyang founded by Jesus Christ? Hindi yun ang iglesia ng Diyos. Natuloy yun ang iglesia ng Diyos. Ngayon, ano pa ang binanggit pa dito sa isang reference natin na ginamit kanina? Eto. The two equally valid definitions given above are equally valid. In its widest sense, the Catholic Church is the body of believers baptized into the Church of God. So hindi yan yung MCGI. MCGI 1980s lang yun. 47 years old lang MCGI. So ito yung Iglesia Katolika na almost 2,000 years old na. Bakit? Ilang taon na ba Iglesia Katolika? 1,992 years old. Sino ba ang founder? I-search nyo sinong founder? Jesus Christ. Yan ang sinasabi doon sa Discourses of the Apostles, kanilang paboritong gamitin, the bishops. Okay. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Jules ng MCGI o Dating Daan. Your time start now. Okay, salamat Mr. Moderator. Ngayon, ang una kong tanong sa'yo, ginamit mo yung reference na Gregorio Saiti ba yun? Okay, next tanong ko dyan. Nagtitiwala ka ba dyan sa reference na yan? Hindi ako nagtitiwala pero naniniwala ako. Pag sinabing naniniwala, I agree. I agree what is written on that Philippine history. Because no Protestant can deny that the Christianity that reached the Philippines, our country, during 1521 was no other than the church founded by Jesus Christ. Next question. Okay, sabi mo agree ka dyan sa talata na dyan sa reference na ginamit mo. Sabi mo agree ka dyan sa pahayag. Sa Biblia ba, sino ang pinagkakatiwalaan mo? Yung reference o yung Diyos? Sa Biblia, ang pinagkakatiwalaan ko yung founder ng Iglesia Katolika. At ang founder ng Iglesia Katolika... Objection, Mr. Moderator. Objection. Ang tinatanong ko sa kanya kung sino ang pinagtitiwalaan sa Biblia, ang Diyos ba o dyan sa reference niya? Okay, so... Okay, ito yung sagot. Ang Diyos na siyang founder ng Iglesia Katolika na si Heso Kristo, hindi yung Ama, si Heso Kristo. Next question. Next question. Okay. So tinatanggi mo ngayon na hindi dapat itong pagkatiwala ang reference mo dahil sabi sa Jeremias, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Hindi, sapagkat wala akong binanggit na nagtitiwala ako sa tao. Ang sinabi ko, naniniwala, I agree. Iba yung I agree sa I have faith. Iba yung faith sa agree. Pag sinabing faith, nagtitiwala.
Pag sinabing agree, sumasang-ayon. Ako'y sumasang-ayon, hindi nagtitiwala sa author ng Next Philippine. Okay, next question tayo. Ang sabi mo, sumasang-ayon ka dyan sa referensya ng tao. Ngayon, tanong ko sa'yo, sa Kawikaan ba, 3 ng 5, pinapahintulutan ba ang pagsang-ayon mo sa isang katauhan o sa Diyos lamang? Sinasang-ayunan ng Biblia ang paggamit ng referensya. Si Josue nga gumamit ng referensya si Josue. Objection, moderator. Objection, proceed. Hindi pa ako tapos magsalita. Huwag siyang Okay. huwag siyang mang-distract. Sorry. Okay, so Bro Nandi- Jules, nadidistract. Sinasadya niya moderator eh. Nadidistract yung ating sumasagot sa tawa mo, bro, ha. So pwede kang mag-mute, bro. Pwede ka naman tumawa diyan. Sa hindi lang niya nadidinig. So Brother Jando, 20 seconds ulit, bro. Proceed. Anong yung tanong niya kanina po, ulit tanong niya para makapagsagot ako ng ng hindi nadidistract. Okay, next question na lang, Bro Jules. Okay, next question, pwede bitawan na ma-edit. natin yan. Okay, bitawan na natin. Okay, next question tayo. Marami naman siyang nilatag na talata. No? Ngayon, tatanungin natin ito sa Mateo 16 ng 18. Okay. Tanong ko sa iyo dyan sa talata na yan. Batay ba sa pangangaral ng Panginoong Jesucristo? Nagsasalita ba siya ng kanyang sarili para patunayan mo na ang nagtayo dyan ay si Kristo? Yes or no? Yes, si Kristo. Yes. Kasi bago niya binanggit yan, sinabi niya kay Pedro, ang kaalamang yan ay nanggaling sa aking ama. Sa madaling salita, siya ang nagsasalita dyan. Mali ang paniniwala ni Eli Soriano na sa amang salita yan. Actually, lahat ng Bible scholar nagpapatutuo na yan ay salita Next ni question. Kristo, hindi ng ama. Next question. Okay, next question tayo. Ngayon, ang sabi mo ay nagsasalita sa ganang sarili dahil sa talata na yan, si Kristo. Ngayon, may babasahin ako sa iyo. 12:49 ng Juan. Sabi ni Kristo, sabi niya, ako hindi nagsasalita sa ganang aking sarili. Tanong ko sa inyo, sino ang totoo? Totoo ba si Kristo o sinungaling ka? Pareho kaming totoo at walang sinungaling sa aming dalawa. Sapagkat ang John 12:49 ay hindi naman tumutukoy sa Mateo 16:18. Kaya yung tanong mo, tabingi. Next question. Next question. Okay, next. Di mo na babaguhin ay hindi ka na magpapatuloy sa kasinungalingan mo? Yes or no? Hindi ako kailanman nagsisinungaling. Ha? Ang tanong na Yes or yan, no po? Ang objection, Mr. Moderator. Wait lang, Oh, objection tayo. Categorical question. Yes or no? Ang tanong ko sa Okay, kanya. Yes or no? Bro Jando, meron ka bang counter objection or may counter objection ako, moderator. Ang counter objection ko, yung tanong na yon ay loaded question fallacy ang tawag doon. Loaded question. Ibig sabihin, sumagot man ako ng yes or no, parang inaamin ko na nagsisinungaling ako. Kaya ang tawag sa argumentong yun, loaded question fallacy. Okay, so I suggest gumamit ka ng 10 seconds, Brother Jando, or talagang ipapasagot ko yan na yes or no, bro, kung pipili ka. Pakiulit yung tanong, moderator, para magsalita ako ng 10 seconds. Pakiulit yung tanong niya. Paulit daw, Bro Jules. Okay. Sabi mo, si Kristo nagsasalita sa gaan ng kanyang sarili. Sabi mo, sabi naman ni Kristo, hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili. Kaya tinatanong kita, tama ba si Kristo at sinungaling ka? 10 seconds. Proceed. Pareho kaming tama at walang nagsisinungaling sa aming dalawa sapagkat ang John 12:49 hindi naman tumutukoy sa Matthew 16:18. Next question. Next question. Okay, sabi mo parehas Just 1 minute. tama. Okay, pakikinggan natin. Ang sabi mo, mamimili ka rito. Ang sabi mo si Kristo, nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Sabi naman ni Kristo, hindi ako nagsasalita sa ganang aking sarili. Paano naging tama yung dalawa? Paano? Okay, parehong tama sapagkat ang John 12:49 sapagkat ang John objection, moderator. Objection ulit, proceed. Nadidistract ako sa niya sa Okay. request ko lang, moderator, para hindi maging tabingi ang tanong niya, makinig siya. Okay, Bro Jules, na-distract talaga sa tawa mo, bro. Kung tatawa ka, bro, pwede kang mag-mute, bro, ha? Pero hindi kita... Sige. Oh, Paumanin, Mr. Moderator. Mute hindi- na lang ako. Sige. Hindi kita pinagpapawalang tumawa. Wag lang madinig sa kabila kasi nadidistract siya. So, Bro Jando,
Proceed ka ulit, bro. Ano nga yung tanong niya? Nakalimutan ko ulit tanong niya. Nadidistract talaga ako eh. Sana moderator. Okay, ulinawin ko Mr. Moderator kasi Teka natidistract Wait medyo lang, wait lang, ano wait siya lang, wait ngayon. lang, Ano? Wait lang muna. Sabi wait, mo wait, sa wait, sagot Wait lang mo. muna. Wait Wait lang, lang muna. wait. Kasi ako dito bro, pag ako tumawa dito bro, nakamute, di naman naririnig yung boses ko. Kaya ko imit sarili ko para hindi ka ma-distract. No? Kaya wag mo kong i-distract. Okay, so again, Strategy yan eh. I hope noted to sa kabila. Nadidistract talaga siya sa tawa mo. So, bro Jules, proceed ka sa question mo, bro, or pwede mong ulitin yung tanong. Okay, proceed tayo sa tanong. Okay. Time to shoot. Okay, dadaan-dahanin ko para hindi ka na ma-distract. Ano? Ngayon, sabi mo kanina sa sagot mo na si Kristo di umano'y nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Ngayon, sabi naman ni Kristo sa 12:49 ng Juan, hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili. Ang tanong ko sa iyo, paano naging parehas yun? Ikaw kontra ka sa sinasabi ni Kristo. Paano naging parehas yun? O nagsisinungaling ka? Yes or no? Okay. Parehas talaga yon. Yes. Parehas talaga yon. Bakit? Sa John 12:49, hindi siya tumutukoy sa Matthew 16:18. Sa Matthew 16:18 naman, simulan mo sa 17, sinabi niya kay Pedro, yang kaalamang yan ay galing sa aking ama. Pagbanggit niya ng aking ama, hindi yung salita ng ama. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. So dako tayo sa kanyang rebuttal, Brother Jules ng MCGI. 10 minutes, your time starts now. Okay, maraming salamat ulit. Ano? Una sa Panginoon ng Kapurihan ng dalisay na aral ngayong gabi. At ngayon nakita nahayag ang kasinungalingan ni John Doe. Ano? Pag ganyang ori ng magpapatunay ng true church, magpapatuloy ba kayo dyan? Magpapatuloy ba kayo? Ang pinaniniwalaan yung reference, salita ng tao. No, bawal sa Biblia yun. Sabi niya, nung tinanong ko siya, ang reference ba? Agree ka ba dyan? Nagtitiwala ka? Sabi niya, hindi, pero agree siya. Wala namang pinagkaiba doon, no? Pero sa Biblia, mga kaibigan, bawal po ang sagot niya. Kasi sabi ng Kawikaan, 3:5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Ayon, sa anong sabi ng Biblia? Magtitiwala ka ng buong puso, wala kang ibang pagtitiwalaan. Ang Panginoon, lalo na magtitiwala ka sa mga sulat-sulat lamang, mga referensya, bawal sa Biblia. Pinapasumpa pa ng Biblia. Para kay John Doe, kulang ang Biblia sa kanya. Gumagamit pa siya ng mga video, ng mga referensya. No? Ang tawag ng Biblia dyan sa'yo, ganito po ang ating mababasa. Sa unang Timoteo, 6:4-5, sabi rito, siya ay nagyayabang at walang nalalaman. Mahilig lang siya makipagtalo. O yan, sabi ng Biblia, nagyayabang lang palang uri ng ganitong tao. Pero, walang nalalaman. Ayun, napakaliwanag mga kaibigan. Ngayon, nung tinanong natin, sabi niya sa Mateo 16:18, si Kristo daw di umano'y nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Labag naman sa sinabi ni Kristo sa 12:49 ng Juan. Nung tinanong natin kung sino sa kanilang nagsisinungaling, sabi niya parehas. Kita mo? Parehas daw. Paano mo naging parehas? Ibig bang sabihin, parehas kayo nagsinungaling ni Kristo? O, bot ang kanyang sagot bot parehas. Ganun pa man mga kaibigan, mga kababayan, mali ang kanyang sagot. No, hindi sang-ayon ng Biblia kasi kinokontra niya ang Panginoong Jesucristo. Alam mo diyan to, naaawa na ako sa iyo. Bugbog na bugbog ka ngayon. Hindi ka nakabawi. Akala ko makakabawi ka nung una. Lalong lumala ang sitwasyon. Lalong lumala. Alam nyo mga kaibigan,
Hindi naman yung mga referensya o mga sinong mga Pilato ng sumulat na yung pinapaniwalaan mo. Ang titindigan mo, sabi sa Mateo 17 ng 5, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ano ho ang sabi ng Biblia? Sino po ang pakikinggan sa ating kapanahunan? Yung mga preferensya ba na ginagamit ni Jando, yung mga video ni Soriano? Yung pagpapahayag ba niyang saga ng kanyang sarili? Hindi po. Ang pakikinggan po natin, si Kristo. Kaya tama ko, nung tinatanong ko siya, kung nananalangin ba ng yung patay, mananalangin pa ba sa patay? Walang ganun eh. May rosaryo ba? Nagturo si Kristo ng ganun? Nagturo ba si Kristo na yung iglesia ng Diyos sa Biblia ay siya ding iglesia katolika? Wala pong ganun. No? Ang katunayan, sa unang Timoteo 3 ng 15, tingnan natin kung itinuro ba yung iglesia katolika. Kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang maalaman mo kung paano sa mga tao ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. May nabanggit ba ang Apostol Pablo na iglesia katolika? Wala po. Ang ginawa ni John doon, nagtagpi-tagpi. Gumamit ng mga lugar, Roma. Hindi po ganon, John do. Sa Biblia po mga kaibigan, sa Daniel 9:19, ganito po ang ating mababasa. O Diyos ko, ang inyong mga tao at ang inyong bayan ay tinatawag sa iyong pangalan. No? Ngayon, yung bayan o yung mga tao, tinatawag yung iglesia ng Diyos. Wala nang iba pa. Nalalagyan mo ng iglesia katolika sa ating panahon. Walang ganon, wala kang mababasa. Walang sinabi si Kristo na pagdating ni Jando, magpapayag si Jando na yung iglesia katolika o iglesia ng Diyos, yun din yung iglesia katolika. Walang ganon kasi ang toro ng iglesia ng Diyos, dalisay. Hindi umiinom ng maglalasing, walang ganon. O ano pa? Hindi kumakain ng dinuguan yung iglesia ng Diyos. Ano pa? Hindi nagtuturo ng paulit-ulit na panalangin. Hindi dumadalangin sa patay na. O ano pa? Ano pa dyan to? Yung mga doktrina nyo na labag sa aral ni Kristo. Kaya ngayong gabi mga kababayan, napatunayan natin, natiba natin ang stand. Akala ko makakabawi sa pangalawa. Magkukonklusyon na lang, hindi pa nakakabawi ang aking kaibigan. Di ba? Baka naman magsabi siya, bakit inutos ng Diyos na magtayo ng kerubin? O baka yun ang katwiran niya. Iba yun. Iba na yun. Hebreo 1 ng 2. Basahin natin ha. Diyan do. Ang Diyos ay nagsalita nung unang panahon. Noong unang panahon pa yan. Ngayon, sa ating mga pagulang, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, noon pa yon. Ngayon, ang tanong, anong sinabi? At nagsalita sa atin sa mga uling araw na ito, sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung anak? Mateo 17 ng 5. Ito ang sinisinta kong anak. Okay. Na siya kong kinalulugdan. Sinong pakikinggan? Si Kristo. Walang ibang pakikinggan ngayon. Si Kristo. Hindi reference ni Gregorio. Hindi yung sariling unawa ni Jando. Si Kristo ang pakikinggan Jando. Kaya sa tagpong ito, magkukonklusyon na, walang naitindig si Jando, no? Bugbog na bugbog. O, ito na yung oras ko. Mr. Moderator, kawawa na. So, official ng wini-wave ng ating negative ang kanyang time.
Dako tayo agad-agad sa second cross ng ating affirmative. Brother John Doe, 7 minutes. Your time starts now, bro. Unang katanungan. Sabi mo kanina, bawal sa Biblia ang gumamit ng salita ng tao. Tanong, si El Historiano ba hindi kailangan gumamit ng salita ng tao? Yes or no? Yes or no? Gumagamit siya pero hindi Gumagamit. pinapangaral. Dahil ang ipinapangaral niya yung salita ng Diyos na mababasa niya sa Biblia. Hindi niya inaaral yung kanyang saga ng kanyang sarili kasi alam niyang bawal yon. Next question. Yes. Nung ginamit niya ang top 25 crimes of history laban kay Jerome Almodovar, yun ba ay nangangaral siya o hindi? Next question ako. Di ko alam yon dahil di pa ako kaanib nun. Next question. Doon sa atheist na kalaban niya, gumagamit siya ng about sa DNA. Yun ba ay nagtuturo siya, nangangaral ba siya doon o hindi? Nangangaral ba daw? Nangangaral sa katauhan, hindi sa Biblia kasi atheist yung ano niya eh. Tumingin ka naman yung kausap niya, atheist, hindi naniniwala sa Biblia yun. Next question. Next question. Nung ginamit niya yung aklat patungkol sa DNA, yun ba salita ng Diyos, salita ng tao? Nung gamitin niya yung aklat, iti salita yun ng Diyos, pero Salita ng- yung kinukuha niyang katwiran patungkol sa ateista. Next question. Ang sabi mo, sumpain ang gumamit ng salita ng tao. At dahil kinonfirm mo, nag gumamit siya, susumpain mo ba si Eli Soriano? Yes or no? Hindi. Depende kasi sa kausap. Kung parehas naman pala ang salita tao sa tao, problema nila yon. Next question. Ibig sabihin ba, pag siya gumamit ng salitang tao, sang-ayon ka? Pag ako, totol ka? Clarification? Ulitin mo? Paulit. Ibig sabihin pa, pag siya gumamit ng salita ng tao, sang-ayon ka? Pag ako, totol ka? Mali ka. Kasi, Objection, moderator. kumakatwirang ka ng Wait lang, mali. objection mo na. Pinapaniwalaan mo Wait lang. Affirmative mo na Yung- sa objection ha. Tapos, sarili mo. negative. Sige. Okay Hindi na na yan? lang ako mag-objection. Next question na lang ako. Proceed sa next question. Okay, next question naman. Sa Biblia, bawal ba gumamit ng aklat na hindi nasa Biblia? Bawal ba daw? Bawal pagkatwiran ng Biblia to Biblia. Pero kung katwiran ng ateista, pwede mo gamitin yun kasi mayroong kang rason. Kasi yung tao hindi naniniwala sa Biblia. Kaya bibigyan mo siya ng karunungan ng tao. Next question. Nang ginamit ni Josue ang aklat ni Hazar, ang aklat ba ni Hazar is salita ng tao, salita ng Diyos? Ng tao, Next question ako. Wala akong ginagamit na aklat niya sa Objection, moderator? Objection, proceed. Nasa rebuttal portion tayo, wala tayo sa first stand, kaya pwede kong itanong yung gusto ko itanong sa kanya. Okay, so kung ang reason ay hindi nilatag sa rebuttal, pwede nang itanong ang lahat dito. Pero Brother Jules, pwede kang gumamit ng 10 seconds so sabihin mo lang next question. So sasagutin mo ba, bro? 10 seconds ako dahil Proceed, bro. hindi rin naman yun ng paksa. At wala akong nilalatag mula kanina yung ganyang aklat ni Hakar. Next question. Next question. Next question. Sangayon ka ba na ang iglesia ng Diyos ay itinayo ni Kristo sa Jerusalem o tutol ka? Sangayon ka ba daw? Ang nagtayo po ang Diyos, hindi po ang Kristo. Dahil sa 1249 ng Juan, hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili. Kaya mali yung tanong mo. Next question. Next question. Sangayon ka ba sa sinabi ni Eli Soriano that the true church exists 2,000 years ago? Tutol ka? Sangayon o? Hindi ako tutol dyan. Mali lang ang pagkadinig mo kay Soriano. Bakit? Sabi ng Mateo 13:13, hindi ka makakarinig. Next question. Dahil inamin mo sangayon ka sa sinabi ni Eli Soriano na ang true church 2,000 years ago nagsimula. Sangayon ka ba sa sinabi niya na ang Katoliko 2,000 years ago rin nagsimula? Sangayon ka ba daw? Wala na akong pakialam doon kasi mali naman talagang Katoliko eh. Wala sa Biblia ang Katoliko. Hindi pinangaral. Objection, moderator. Objection, proceed. Categorical yung tanong ko sa kanya, moderator. Paulit mo na yung pagpipilian niya, bro. Okay. Sinabi niya kasi kanya sang-ayon sa sinabi ni Soriano na ang true church nagsimula 2,000 years ago. So ang tanong ko sa kanya ngayon, sang-ayon ba siya sa sinabi ni Eli Soriano na ang Katoliko 2,000 years ago rin nagsimula? Yes or no? Okay, sa yes or no to, bro, Jules? Kapag sinabi ni Soriano, yes yun. Pero hindi mo Yes. yun naunawaan.
Oh, next question. Okay, next question naman. Dahil sumasang-ayon ka ng Katoliko nagsimula 2,000 years ago. Way back 2,000 years ago ba meron ng protestante o wala pa? Meron o wala pa? Bro Jules? Meron na. Meron. Okay. Dahil meron ng protestante ng panahong yon, sinong protestante ang nandoon ng panahong yon? Sino daw? Oh, yung mga lingkod ng Diyos. Yung mga lingkod ng Diyos, may tinatawag kasi ang lingkod ng Diyos eh. Sa unang Korinto 2 ng Jace, di mo kasi alam yan eh. Next question. Next Sino question. ba ang ama ng protestantismo? Sino daw? Pakiulit, ano yun? Sino, Ama? sino ang ama ng protestantismo? Sino daw yung ama ng protestant? Sino yung... di ko pinapatunayan ngayon kung sino yung ama. Di ko na pinapatunayan yun. Malayo na yung paksay. Lumalayo ka na. Okay. Next question. Last 1 minute. Dahil Malayo na yung paksay. dahil Next question. sangayon ka rin ba na ang iglesia mula Jerusalem nakarating sa Roma? Yes or no? Sang-ayon, yes or no? Kung ang unawa mo, Objection, mali ka. moderator. Objection mo na. Wait lang, wait lang. Nasa Roma, Wait lang. Objection. Affirmative, objection mo na. Kategorika lang aking tanong. No! Okay, no ang sagot No. dito. Proceed sa paliwanag. No, kasi wala namang pinangaral si Pablo na Roman Catholic Church, walang ganon. Kundi ang pinangaral niya sa Roma ay Iglesia ng Diyos na kinaaniban ng MCGI. Next question. Next question, mababasa ba sa Biblia na nakarating sa Roma ang iglesia o hindi mababasa? Mababasa ba daw? Yung Iglesia ng Diyos nakarating, pero yung Katoliko hindi. Kasi hindi yan pinangaral ng mga apostol. Mali ka nun, bro. Mali ka. Roma, 16 ng 16. Next question. Next question, anong taon nakarating ang iglesia ng Diyos sa Roma? During ba sa panahon ng mga apostol o hindi? Apostol o hindi? Ng mga apostol nakarating yung Iglesia ng Diyos, pero yung Katoliko hindi. Time. 7 minutes time. Oh, next question. Time na. So, dyan Next nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion. At dito mauna si Brother Jules sa kanyang pagiging negatibo sa ating paksa na ano ko lang yung ating topic ulit. Ayan, kasi nabago yung patutunayan ko na ang Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay ang tinatawag na Iglesia Katolika ayon sa mga referensya bilang negative. Your time start now, Bro Jules. Okay, ako nga pala mauna na sa conclusion. Okay, salamat ulit sa ganitong uri ng talakayan kay Brother Jando at saka sa moderator natin. Sa conclusion natin mga kaibigan, maliwanag naman na nagiba natin yung stand ng ating kaibigan bilang affirmatibo. Dahil yung Iglesia Katolika, mali ang aral eh. Dapat ang tingnan mo yung pagiging true church eh. Lalabas kasi ang pinapatunayan mo true church. Diyan sa loob ng true church, bro, dapat alam mo yung doktrina dyan eh. Ang doktrina ba ng Iglesia ng Diyos sa Biblia ay kumakain ba ng dugo? Bawal, di ba? Pinagbabawal ng mga apostol yon. Isang ekis ka doon. Ekis ha? Wrong. Ano pa? Panalangin na paulit-ulit. Sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang panalangin na paulit-ulit. Nasa loob yan ng doktrina ng Katoliko eh. Di mo alam yon? Ekis na naman. Wrong. Ano pa? Yung panalangin sa patay. Sabi ni Kristo, babayaan nyo yung patay. Wala nang pakialam si Kristo dyan eh. Wala nang pakialam siya sa patay. Nananalangin pa kayo kay Maria. Ave Maria, napupuno ka ng grasya. Ang nasa iyo. Ang Diyos ay nasa iyo. Sabi ng Kristo, babayaan nyo na yon, patay na yon. Wala nang nagagawa. Sabi sa Ecclesiastes, ang patay ay wala nang nalalaman. Ilan na ang wrong ng true church nyo? 4. Marami pang iba. Ngayon, tinanong kita kanina, yung paksa na tinitindigan mo, yung iglesia ba ng Diyos na nakarating sa ating kapanahonan na Iglesia Katolika, sinabi ba ni Kristo yon? Sabi mo, objection, Mr. Moderator. Wala kang sagot doon.
Wala kang impormasyon kung saan salita yun. Kanino ba salitang ginamit doon? Hindi pala yun pahayag ng Kristo. Sa ating kapanahunan ng pakikinggan si Kristo, ikis ka na naman doon. Ikis ka na naman. Isa pang ikis yung nagsabi ka na si Kristo nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Diyan nang nalubog ka, bro. Kalaban ka ni Kristo pag ganon. Kalaban ka. Mantakin mo mga kababayan, sabihin niya nagsasalita si Kristo sa ganang kanyang sarili. O sabi naman ni Kristo, hindi ako nagsasalita. Kontra si Jando. Affirmative, kontra kay Jesus. Kontra. O ilan ang ikis niya? Ang dami. Walang napatunayan itong taong ito. Walang naitayo. No? Walang naitayo. Yung mga ginamit niyang reference, sinampal ko sa kanya eh. Sinampal ko, nagtiwala siya, sabi ng kawikaan, tumiwala ka sa Panginoon. At huwag kang manalig sa sariling kaunawaan. Pinagbabawal ng Diyos, mahigpit po ang Diyos eh. Pinagbabawal po yan. Ano pa, yung wag higit sa mga bagay na nasusulat. Ang aral ng Iglesia Katolika, kumain ng dugo, manalangin ng paulit-ulit, panalanginan yung patay. Rosaryo, wala naman sa Biblia. Labag po sa unang Korinto 4 ng 6 na sinasabi, huwag magsigit sa mga bagay na nasusulat upang ang sino man sa inyo'y huwag magpalalo. Kapalaluan ang ginawa ni Jando. No? O ngayon mga kababayan, nung tinanong tayo, wala, mahina ang tanong. Napakahina, hindi man lang nasagad. Wala. Ang dapat, dumidepensa ka. Affirmative ka, walang problema sa akin eh. Pagpapatunay ka, yan ang gagawin mo. Ngayon, okay, salamat Mr. Moderator. Ang masaklap dyan, Jando, kalaban ka ni Kristo. Mantakin nyo mga kababayan. Sabi ni Kristo, hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili. Dito napuruhan si Jando eh. Ang kanyang pagkaalam, ang nagtayo ng iglesia sa Biblia, sa Mateo 16 ng 18, si Kristo. Mali po. Sabi ni Kristo, hindi ako nagpatutuo sa aking sarili. Kung ang patutuo ko ay mula sa aking sarili, ay huwag din niyo akong paniwalaan. Sasabihin mo, nagtayo siya ng iglesia ng Katoliko? Wala. Basahin natin ang Hebreo 3 ng 4. Ang lahat ng bagay, Diyos ang nagtayo. Ang katunayan, kasama naman kayo eh. Pero, time time, na. time. lumihis kayo sa Time na, katotohanan. time na. Next question. Next question. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative, Brother Jando. Sa iyong pinatutunayan, bro. At your time start now. Okay, maraming salamat, moderator. Ako natutuwa dahil yung paggamit nila ng John 12:49, mali yung kanyang interpretasyon. Sa madaling salita, wala sa kanya ang espiritu ng karunungan. Bakit? Ang 12:47, ang tumutukoy dyan is sa paghahatol. Ang context niyan sa paghahatol. Hindi ako ang humahatol. Hindi naman pagtatayo ng iglesia tutukoy dyan kundi paghahatol naman eh. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita. Ngunit ayaw namang sumunod dito sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ng salibutan kundi upang iligtas ito. 48, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Hahatol, paghatol pala yan eh. Mali palang unawa nito eh. Paghatol pala yan. Hindi pala pagtatatag ng iglesia yan. Hindi out of context. Pinakita ninyong pagka-out of context niya ngayon dito sapagkat hindi pala yan patungkol sa paghahatol. Ngayon, move naman tayo ngayon sa iba pang binanggit naman ni Jules Lucban. Ito naman tayo, sumasang-ayon naman siya. Ito ako natutuwa kasi sumasang-ayon siya eh. Sabi ni Eli Soriano nung yun ay nabubuhay pa, ang true church nag-exist 2,000 years ago. Eto, pakinggan nyo. We do not claim that we are the true church.
it is unwise for me to claim that we are the true church. The true church have existed 2,000 years ago. And who are we? Yun, nagsimula pala ang true church 2,000 years ago. Kailan naman nagsimula ang Katoliko? Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Yang relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo, hindi pa ako tao noon eh. 2,000 years ago. 2,000 years ago din pala yung Katoliko itinayo. Ngayon, sumang-ayon siya ng iglesyang tinayo ni Kristo, nakarating sa Roma. Pero wala daw Roma, Iglesia Katolika. Hindi ba binabasa ninyo yon? Yung Discourses of the Apostles' Creed. O anong sinasabi doon sa Discourses of the Apostles' Creed? At ipaalala sa kanya, ang sabi doon, in 1870 at the First Vatican Council, the name Roman Catholic was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. As descriptive of Christ Church. At ako'y natutuwa kapag siya ay nagbabasa ng ng 1 Timothy 3:15 kasi lalo niya pinitindigan yung ating iglesia dahil nakalagay doon Church of God. Ano naman sinasabi naman dito ngayon sa history? The two definitions given above are equally valid in its widest sense. The Catholic Church is the body of believers baptized into the Church of God. So ang Iglesia Katolika, ang siyang Iglesia ng Diyos. Sabi niya, bawal daw gumamit ng ng salita ng tao. Si Josue gumamit. Ginamit ni Josue ang aklat ni Hazar. Ang aklat ni Hazar, salita ng tao yun. Nangangaral si Josue nang gamitin niyang aklat ni Hazar. Susumpain ba si Josue? Mali, palpak yung kanyang stand. Wala siyang ginigiba sa stand ko. Ang ginawa niya, gumawa ng sariling butas, gumawa ng kanyang sariling straw, tapos yun ang kanyang kinakalaban. Ayoko namang sundan yon. Next naman. Doon naman tayo sa sa pagkakatayo ng iglesia, nakarating sa Antioquia. Sa Antioquia, unang tinawag na Iglesia Katolika noong 110 AD. Sabi niya, doon daw umanig ang MCGI. Saan kaya nangyari yun? Nang iniwan ni Eli Soriano, si Nicolas Perez, nagparehistro siya ng bago. Hindi siya umanib. Tapos yung kanyang ipinarehistro, doon umanib itong si George Lucban, hindi sa iglesia ng Diyos. Kawawa naman. Ngayon, so, ibig sabihin, wala siyang ginigiba sa stand ko. Kasi napakaliwanag ng stand ko, kaya nga tunay na iglesia kasi nagsimula 2,000 years ago, si Kristo ang founder, samantalang sa kanila, Eliseo Soriano. Thank you. So dyan nagtatapos ang debate natin between Catholic and MCGI. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito sa magre-review. Nahin natin ang ating affirmative. Pasalamat ka, bro. Ating unahin negative, bro. Ating unahin negative. Bro Jules, salamat ka muna, bro. Okay, maraming salamat Mr. Moderator at saka sa mga nanonood ngayon sa live. At maraming salamat ang aming pakikibaka hindi sa laman kundi sa espiritu. At salamat at ang dalisay na aral ay namayagpag na naman. Salamat sa iyo, Bro Janto At thank you. Okay, thank you din. At Bro Jando, pasalamat din. Okay, salamat din sa ating katunggali si Jules Lucban. Sa mga nanonood ngayon, patuloy lang po kayo manood ng punto por punto. Tandaan po ninyo, Isaiah 41:4, na ang Diyos ang nasa likod ng history. Kaya pag ito kayo nanonood sa punto por punto, lahat ng kasaysayan, hindi puro claim, maririnig nyo rito. Matututo kayo sa programang ito. Maraming salamat po. At sa iyo, Brother Moderator. Okay, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate.
At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother Jando ng Catholic at si Brother Jules ng MCGI, at pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-uusap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran ng aking platform, mga kapatid. Gusto ko din pasalamatan yung punto por punto sa laging pag-invite sa akin dito sa mga debate nila. At mga kapatid, kung gusto nyo magsuri sa Catholic, you can follow Brother Jando or punto por punto or sa lahat ng mga stream dito nag-stream. At syempre, kung gusto nyo magsuri sa MCGI, nandyan si Brother Jules, meron din silang program yung MCGI, so pwede kayong pumunta doon. At mga kapatid, please follow me sa aking personal Facebook, Russia Vista, mga kapatid, or sa aking YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon. So maraming salamat. At this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out.